spheres magkiusan ini mga musunod nga mga panghuna-huna. Number 1, ang atong mga bulisan dili palas anon kun dili usa ka kahigayunan nato nga makaambag kita sa mga galastuhan sa atong gobyerno alang sa kalambuan sa atong lungsod sa katawan, ilabi na sa atong mga kabos nga mga kaigsunan nga nangilangan kayo og tabang. Number 2, nga kini usa ka pamaagi nga kita makahimo sa atong paghatag og balik sa atong lungsod gamay nga kabahin sa atong kinitaan og motuhok sa atong kasing-kasing kining gingon nga strong sense of social responsibility. Ang pagbayad og buhis dili usa ka pagsilot kun dili usa ka responsibilidad. Bot usab nako nga ipasalig kaninyo isip inyong pinili nga representante sa atong konseho nga kining giduso namo nga ordinansya nagasunod gayod kung unsa ang ginatugot sa atong local government code gani sa magigisugyot sa mga pagpataas nga mga buluisan o mga balayranan ubos pagani kayo sa kung unsa ang gitugot sa balaod ubos sa local government code. Ang business taxes na sa maximum of 10 o 2% of gross receipts, pero ang atong gisugyot nga saka sa business taxes moabot lang og ang bago nga rate sa 0.5%, 1/2 of 1% of gross receipts, o ang atong uban nga mga balayranan of fees and charges gitugot nga mopasaka ang local government taman sa 10% sa miagi apan ang atong mga ipasaka nga ubos pa kayo sa 10%. Dunay panultihon sa English nga nagingon, collecting more taxes than is necessary is legalized robbery. Busa kami sa inyong konseho naniguro nga dili mahimong legalized robbery kining atong pagkubra og buhis kaninyo kining atong giduso nga mga bulisan og pagpataas niini kinahanglan kayo o gamiton kini alang sa nakalinlaing mga importante kayo nga infrastruktura o mga serbisyo publiko alang sa atong lungsod o sa kanitibukan natong katawan. Lakip niini kini mga musunod. Pag-abre og mga bagong mga karsada alang sa mga hilit nga mga barangay aron masayon ang ilang pagbiyahe ngadto sa ubang silingan nga mga barangay o sa lungsod. Paghimo og mga farm to market roads, pag-construct og mga tulay sa mga kabarangayan, pag-construct og mga health centers o mga barangay centers o daycare centers, health services and education. Mga proyekto alang sa atong mga kabataan, kabatanunan, youth and sports development, alang sa pagpalambo sa kalinaw o kahusay, pagpasuga sa atong mga kadalanan, pagpakongkrito sa mga importante nga kalsada sa lungsod o padulong sa mga barangay, pag-atiman sa mga kabataan nga naa sa kadalanan o sa atong mga katigulangan. Human nining akong hamubo nga pagpadayag kaninyo sa among katuyuan nining atong asembleya karong adlaw. Dako ang akong panginaot nga unta magkasinabtanay kita
o kamong tanan musuporta nining among giduso nga ordinansya nga mao ang the revised Local Revenue Code of April Sambuanga Sibugay. Kay ngilad kayo nga dili magkasinabtanay ang gobyerno lokal o ang mga magbubuhis o taxpayers, labi na ang mga negosyante, kinahanglan gayod nga magtinabangay kita alang sa kumon nga kaayuhan. Human sa tanan, kay balo man mo nga wala man gyud manghilabot ang gobyerno lokal o bisan usaman sa inyo mga opisyales o empleyado sa munisipyo, inyo mga negosyo, basta legal lang kini. O kung doon naman gani maprohisyo ninyo nga wala sa lugar, ayaw kamo pagpanuko, pagduol kanako o kang bisan kinsa nga membro sa Sangguniang Bayan para atong maksyonan dayon ining pagiya magkaiusa kita sa pagmuna o usa ka kasaligan nga panggobyerno o mga responsable nga mga katawan sa lungsod sa Ipil. Daghang salamat o ang Diyos nga maluluyon magpanalangin kanatong tanan. Mayong buntag. With that, after my opening statement, I would like to request atong staff nga ipadayon na to pag plaster sa PowerPoint. Siguro, dili na siguro na to tagsa-tagsaon. Pareha ang pananglit anang mga definition of terms o guban pareha. Diretso lang siguro ta diha sa mga kanabitang mga usa na seksyon diha nga kanang bahin na sa hisgot of buwis, kanang business tax, kanang fees and charges, kay pertingin na dagan o gatong tuki ko na sa tagsaon 117 pages niya. Thank you. Ako ngayon si Mr. Buak. Ay. Before ta mag-proceed sa presentation ning atong revised revenue code, ato sang hulaton si Sir Alan Kajot. Nana. Nana si Sir Alan. Sir, mga itagamay mensahe kanimo, sir. Our personer from the Bureau of Local Government Finance Regional Office. Message na, sir. Kay may buntag sa tanan. Ako si Alan Cagasloy. Okay ra ba kung magbinisaya dire or mag-English or mag-Tagalog? Okay. So ako si Alan Cagasloy from BLGF, Bureau of Local Government Finance Region 9. Among bureau is under Department of Finance. Our expertise rather is unsaon pag-formulate, no? Unsaon pag-formulate sa wala man kanang short opening lang, no? Among expertise sa Bureau of Local Government Finance is unsaon pag-formulate, pag-update sa Local Revenue Code. So, ang kaning gihisgutan diri is summarize ra nako sa upat ka kanang scenario, upat ka topic, no? Ang atong local government unit, especially sa Municipality of Ipil, is nasla magigitawag og collections. So kung may collection sila, naapod tay mga balay ronon. So ang ilang collection, real property taxes, business taxes, local fees and charges o kanang mga collection from economic enterprise. Kana lang yung upat ang atong collection. Og bayran sa mga kauban. So ato i-discuss na niya unya taod-taod. So ani ate karon diri para sa ato ang public hearing, no? Kay during sa public hearing diri nato
sulti unsay atong mga views, unsay atong mga reactions, unsay atong mga recommendations sa ato ang revenue code. So this is your last chance para sa inyohang comment and recommendations sa atong revenue code or suggestions kay once mahuman ning public hearing without further questions, no, mahuman siya, maghimo na ta og bag-ong draft. Kani first draft pa ni, maghimo ta og bag-ong draft sa revenue code nga mao na to ang final. So once final na atong revenue code, ma-enact enact, approve and reviewed, so final na siya, dili na ta maka-react ug makahangyo kay balaod naman siya supported with ordinance. So good thing gihimo ning public hearing kay mandatory man gyud ning public hearing nga tanan nga mga business owners, interested parties or parties nga naay kanang interest on the local revenue code is makasulti mo unsa inyong suggestion, no? Kung namahalan mo, pwede ra pud ta mo hangyo. Kung nabaratuhan, pwede mo moingog patasan. Oh, so kuana ni gyud siya, hinangyo ay ra nato adiri. What's important is dili mahuman ang public hearing kung naay, no? Dili mahuman ang public hearing kung naay isa ka question nga wala gitubag or some sort of wala na settled down. So mangutana na ta diri, mohangyo na ta diri kay this is your last chance before ma-approve, ma-enact, ma-approve, ma-reviewed ang ato ang local revenue code. So katulang, so ako diri as representative sa BLGF, kung naay mga pangutana later o naka-standby mode ra ko, mabag cellphone, no? Kung kanus-an ninyo gamiton, so naka-standby mode ako sa inyong mga pangutanas o inquiries bahin sa atong local revenue code. So again, as i-summarize na to, ang atong collection dere nahati ra gyud sa into 4. Real property taxes, business taxes, local fees and charges, o economic enterprise. Kung namoy pangutana ana, i-reserve sa ninyo kay natay open forum para unya. That's all. Thank you. Asa si John? Naday si John. Sir, ato lang i-acknowledge ang presensya sa tuang halangdong mayor, Mayor Inday Ami Oligario. Ging. So magsugod ta, no? Atong siguro kabasa sila diri oh. Gamay atong screen. Pwede siguro mo transfer ang uban diri oh kay mo na ni siyang pinakadako. Pwede siguro okay na, maklaro ra. Dublihin lang ang inyong lente. Ang dili kay makakita. Okay na? Bakante kay diri sa tubangan. Pangina mi diri
Matong nahonong mi kadyot kay among gi konsulta kung sa unsa nga paagi nato nga makuha ng atong katawhan nga di puta ma-delay, no? Kung atong usa-usahon ni siya, this is 100 plus pages. So atong ihatag ang mic kang serta to aditong mic serta. So may buntag na tong tanan, no? Ako na tang iihangyo nga before ta mag public hearing, dapat nang tatagaan mig hard copy sa proposed nga revenue code. Kay kung wa gud mi kopya god, diha ta magbase sa screen nato. Kung sa mata maka-compare sa old revenue code o sa new revenue code. So dapat unta prior to this hearing, gipadala na daan ang mga asosasyon na dire, ang mga dagkong grupo, gipadala na daag proposed revenue code so that we can compare with the old revenue code. Kay lisod kay mutando mi, unya wala na mo nakita word for word ang mao nga proposed ordinance. Thank you. Okay, salamat sa pangutana ni Sir Tata Briones. Murag may untag i-reproduce na itong kopya 117 pages. Ngunya tungod sa kadagan po sa ito ang mga magbuluhis dire sa lungsod sa Ipil, murag bugat-bugat pod. So buton na kanahon nami. Ako ganing gi-suggest unta nga tana mga businessmen murag doon naman sila email address. So pwede siguro unta ipadala dito through email address. Yan na. Pero wa man naton mahimo na kay akong instruction sa akong staff nga it should be kailangan lunay reproduction sa mga copies na to ang tanang organisasyon kay doon na may mga organized group na to. Bulan to itong padadan og kopya then it's up for them to reproduce then hatag sila mga kauban, mga sakop. So muna itong kuan karon nakabot. Anyway, naman tayo PowerPoint. Mr. Chair, Okay. may I? In behalf sa mong president sa ICMA, sa Ipil Central Market Association, being the vice president. So I support the naunta matagaan pa mi o lugway panahon kay bisan gani ako di wala ko kabasa pod sa kayo turuli sa atuang revised revenue code sa 2011. And besides sa akong nabalaan manggudunta sa association dapat doon may kopya para at least ang among mga sakop mahibalo sila nga asang angle, asang mga item which is necessary nga angay gyud pod nga baguhod or dili ba, no? Kay tungod pod una we experience sa atuang amuha dito sa Central Market Association naka-experience niyo karong Pichadses, 1 year na mo nga nasunog nga mo ang area. So at the same time murag narang-arang ta sa bago pa lang nga pandemya nga atong na-experience sa 2020. That's why naghangyo, no? Ako I'm praying nga unta natay taas-taas nga oblugway pang panahon nga kung pwede ato ra sang i-extend ang ato ang adlaw sa ato ang pag-public hearing. So I'm praying that's all, Mr. Chair. Dungag suporta sa giingon ni Nonoy, no, nindot pod kayo nga makita na mo ang proposed revenue code para makahatag pod mig among mga position paper regarding the proposed ordinance. Kay di man ta makahimog position paper kung wala ta kita sa old ug sa new. Kay wa man ta kabalo sa mga taxes kung asa ta dapitan na dak-an o nasubrahan ra nga gihatag sa tuwa. So ingana na lang mas limpyo pa siya, mas dali ang proseso if we will submit our own position paper. Every organization nga naa diri mo submit sa ilang mga position papers regarding sa proposed ordinance. Thank you. Okay. So nakita na ako tama gyud pod no nga ang mga atong mga kauban, mga interested person, mga business taxpayer
ma-appraise mo about sa atong revenue code, no? Atong revised revenue code. Pero sa panahon nato karon nga wala man gyud lisod man nga magprinta ora-orada nga karon. So if I may suggest, i-present nato, no? I-present nato ang revenue code. Then pagkahuman, later on, ang katong ganahan mo ngayo, matulang sa office, hatagan mo og old and new revenue code. Then pagkahuman, maghimo og position paper or comment ningali ihatag ninyo sa ilaha. Dayon, but karon inig-present dire, after sa presentation, akong i-critic ang ilang revenue code para makabalo mo unsay naa sa ilang revenue code ug unsay dapat sa ilang revenue code. Okay ra ba na siya? Ang suggestion nako, i-present nato ang new revenue code karon kay wala naman tayo time i-print og hatag sa kopya. Dayon pagkahuman, hatagan mo og hard copy or soft copy baka sa old and new revenue code. Then pagkahuman, i-compare ninyo, dayon maghimo mo og paper, comment man lang, any comment nga related sa revenue code, ihatag ninyo sa treasurers within a certain deadline. Ana. Or suggestions nga katong giingon pod ni Mayor nga mag-present karon din pagkahuman atagan mo og bag-o or daan then pagkahuman will conduct another public hearing. Yes. Oh, ana. So, ang among proposal, no, kung pwede, kani nga hearing, okay, i-discuss na to ng revenue code nga proposed, but then we should not consider this as a last public hearing. This is just a preliminary public hearing, and there will be second public hearing, which will be known to all of us. Okay. Noted. Okay, so atong i-present ang revenue code and i-critic nako unya ang revenue code, pasabton mo nako unsay nature sa maong content sa revenue code. Pero sa pagkakaroon, the revenue code is 157 pages. We'll go directly sa mga rates. Kisay mo present? Ang rate allowed bitawan mo ba sa ragyahan? Sige na siya kuan. Okay. Okay, maminaw ta sa presentation. Revised Municipal Revenue Code of Ipoh, Sambaranga Sibuga, page 4. P. Revenue includes taxes, fees, and charges. Charges that a state or its political subdivision collects and receives into the treasury for public purposes. Q. Services means the duties, work, or functions performed or discharged by a government officer, or by a private person contracted by the government, as the case may be. R. Tax means an enforced contribution, usually monetary in form, levied by the lawmaking body on persons and property subject to its jurisdiction for the precise purpose of supporting governmental needs. S. Business permit registration plate as used in this ordinance means an embossed tin plate designed in the same manner as that of a motor vehicle registration plate being used by the Land Transportation Office, a determinant factor that business operations and/or undertaking is duly registered and authorized to operate in the municipality of Ipoh, Sambaranga Sibuga. T. Tipping fee or a gate fee is a fee paid by anyone who disposes of waste in a landfill. Usually this fee is based on the weight of waste per ton. This fee can be passed down to waste generator from landfill through fees or taxes. Chapter 2. Taxes on Business. Article A. Graduated tax on business. Section 2A.01. Definitions. When used in this article. A. Advertising agency includes all persons who are engaged in the business of advertising for others by means of billboards, posters, placards, notices, signs, directories,
pamphlets, leaflets, handbills, electric or neon lights, airplanes, balloons, or other media, whether in pictorial or reading form. B. Agricultural products include the yield of the soil, such as corn, rice, wheat, rye, hay, coconut, sugarcane, tobacco, root crops, vegetables, fruits, flowers, and their byproducts, ordinary salt. 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 All kinds of fish, poultry, and livestock and animal products, whether in their original form or not. The phrase whether in their original form or not refers to the transformation of said products by the farmer, fisherman, producer, or owner through the application of processes to preserve or otherwise to prepare said products for the market, such as freezing, drying, salting, smoking, or stripping for purposes of preserving or otherwise preparing said products for the market. To be considered an agricultural product whether in its original form or not, its transformation must have been undertaken by the farmer, fisherman, producer, or owner. Agricultural products as defined include those that undergo not only simple but even sophisticated processes employing advanced technological means in packaging, like dressed chicken or ground coffee in plastic bags or styrofoam or other packaging materials intended to process and prepare the products for the market. Revised Municipal Revenue Code of Ipil, Sambuanga Sibuga, page 5. The term byproducts shall mean those materials which in cultivation or processing of an article remain over, and which are still of value and marketable, like copper cake from copra, or C. Amusement. D. L. Cockpit includes any place, compound, building, or portion thereof, where cockfights are held, whether or not money bets are made on the results of such cockfights. M. Collecting agencies includes other Revised Municipal Revenue Code of Ipil, Sambuanga Sibuga, page 9. Of 1,000 pesos or more a year. An owner of sugar land subject to tax under Commonwealth Act numbered 567, CA 567. Revised Municipal Revenue Code of Ipil, Sambuanga Sibuga, of 1,000 pesos or more. 2. Section 2A.02. Imposition of tax. There is hereby imposed on the following persons who establish, operate, conduct, or maintain their respective business within the municipality a graduated business tax in the amount hereafter prescribed. A. On manufacturers, producers, assemblers, repackers, processors, brewers, distillers, rectifiers, and compounders of liquors, distilled spirits, and wines, or manufacturers of any article of commerce of whatever kind or nature. In accordance with the following schedule. With gross sales or receipt for the preceding calendar year in the amount of annual tax per annum less than PHP 10,000.00207.08 10,000.00 or more, but less than 15,000.00275.10 15,000.00 or more, but less than 20,000.00 379.10 20,000.00 or more, but less than 30,000. $30,000.00552.20 $30,000.00 or more, but less than $40,000.00 828.30 $40,000.00 or more, but less than $50,000.00 $1,035.38 $50,000.00 or more, but less than $75,000.00 $1,656.60 $75,000.00 or more, but less than
Hello, hangyo lang may pwede ba basahon na lang? Kay maraming nakadungog tag British na dire sa mga tubangan. Mga Bisaya ra ba mi tanan dire. So, salamat. Okay. Good morning to everyone. Siguro anaon na lang nako siya pag-start. Although nagkasinabot ang there will be a next public hearing. Nga first, before mo makaadto, you'll be provided by the old and the new revenue code. I thought duha two Wednesdays na kasi ko absent, but I thought you na-provide mo with that. So ako alang tamong i-go through or ipa-assess para at least ready pod ang inyong mind by next public hearing kung giunsa pod ko nila pag-convince nga nganong there will be a revised revenue code para parehatag mind setting as before the presentation ni Maria Luz Flores, ang ato ang Assistant Municipal Treasurer. Kasi ako pod first, akong pagpangutana sa ilaha is give me the comparative comparison sa computation nga magawas sa before nga revenue code which is 2011 and sa karon. Unsay effect sa ako ang matag piso. Di ba? Basically, mao magina atong gusto. Pag nato karon, ang computation nato automatic. Ako pod as accountant, gusto ko figures by figures and I believe unta naama po si Mariluz kaya na-send man na niya sa ako sa email pero wala lang niya na appeal diri ang presentation kasi she thought po si Consehal Ramos ang maghatag sa presentation. So, dito ta mo diretso, ako gani maskin ako sa putan man, manglisod ko kay 117 pages, daghan kay siya figures, daghan kay siya letters and words, but atong pinaka-importante figures, pila ba akong bayran? Kanara man no, simple. Pila. Kung ano ko sa manufacturer ko, pila. Kung bangko ko, pila. Pila na depende ko, from 2,000, ingani karon plus pila ka thousand na po ang akong bayron. Then, versus dayon nato sa services na ihatag sa LGU sa atoa. Ready na kalos. Anyway, dahil ko yung figure diri manggod na nga motong sige kong compute kaganina kasi i-appeal unta na ako. Nag-request ko actually og whiteboard marker and the whiteboard to present to you from 2011. So paunsa nag-evolve or nag-develop or nag-progress ang collection sa LGU IPIL. Kasi first may ato ang yung dawato no nga isa sa mga requirements for the IPIL to be city is of course dako ang ato ang makuha nga local source or other income. So far karon ako makaingon ko nga IPIL is tawag na to sa UNAS ERA, Internal Revenue Allotment. IPIL is still ERA or NTA dependent municipality. Pero kung tan-aw nimo ang munisipyo sa IPIL, it wouldn't reflect nga kung tan-aw nato siya ang IPIL karon is progressive. Nganong dili man sakto or dili man nato makita nga nisulod siya sa LGU IPIL, sa LGU nga source of income. So there's something wrong. So mao tong nakita nato ang atong revenue code, it's pila na ka years nga wala siya na-revise. Kasi na-emphasize man kaganina sa introduction ni Consehal Ramos nga ang isa sa mga lifeblood sa ato ang government is the taxation power nato.
So, in order for us to give saktong delivery of services, kinahanglan pod na pod tay saktong backup, which is ang atoang source of funds. Pero nagkadako ang atong population sa ipil, but wala nagdako ang source as atong other source of income. So from 2011, naalang tayo ginatawag nga local source. So kanang gina-collect lang 34 million pesos. So nag-ambak kasi ni sa 2016 sa panahon na ni Mayor, nahitabo na siya nga atong local other source is 51 million. Dili ta matingala nga makaingon ta nga uy, so ngano nag-increase man og income nga wala man nag-increase ang revenue from 34 million nag 51 million man sa panahon ni Mayor Ami. So ako, I assure you, ang kanang 51 million, dili na because of the increase sa atong revenue code. Kasi kabalo man ta, wala increases. Pareha man, pero nga nung nag-increase man, of course, isa sa mga initiative sa atong municipal treasurer for a collection. To be frank and honest with you, ang atong pasalubong center, although sakit na napaminawon, it's a loan property, but ang iyahang income, dili gid kaya makabayad sa iyang amortization. Why? Isa po dia is daghan kang delinquent nga nagbayad. Simple kagamay lang man gid unta gyapon ang rental nato but dili magbayad. So diya na pud mosulod ang atong ginaingon nga political will. That's why nidako atong income karon kasi nga aggressive na tamo collection, kapila na tan mo demand, and nakita po nato daghan na tang gipasiradan ng mga businesses because we are serious now in the collection na ang mga property na ang mga asset ni LGU but wala saktong collection. That's why duha ka lihukonon karon nga give and take ba kasi bugay na unta kaayo gyud ni siyang revenue code na ma-revise, but mo lagi ang question is kinsay mo sponsor for the revision of the revenue code, kasi ang ato ang manggong pananaw manggod kung kinsa tong nibarog for that revenue code pagabot sa election mahay kay nagpadako lagi daw, but whatever it is, ang atong revenue code is kinahanglan jud nato siya increase kasi isa pud na siya ka rason nga dili gyud ta kadawat og award sa LGSF because dili gyud ta ka revise atong revenue code. Isa na siya sa ranking nga dili. Ngay ngano daw ang pila na katuig daghan na sa other municipalities nag-increase og revenue code ngano ang ipil dili pa man mag-increase. Wala pa mag-increase nga gibutang og nag-effect. So anyway, to be ano pod sa inyo para kabalo mo pohon next public hearing, nganong kinahanglan nato siya kung ubod subayon kana ginatawag natong GAD, Gender and Development. Ginatawag natong PWD, Persons with Disability. Ginatawag natong Senior Citizen. Ginatawag natong Local Disaster sa atong response during sa disaster. Percentage of that would come sa ato ang local revenue. Kani ginabayad nato sa atong taxpayer. So kung dili siya mo increase, ginapasabot, diya na gyud pud tataman. But atong hunahon from 2011 hangtod 2023 pila nagkadako karon ang atong population sa munisipyo sa Ipil. So katuganing bag-o lang katong pag-attend nako sa Wednesday, last Wednesday katong naa ako 2 weeks ago na ang ato ang si Ma'am Sepe. So na atoy giduol sa iya si Ma'am Sardual about a certain amount nga ihatag sa ato ang mga senior citizen. So ni-come up na lang sila nga i-divide kung pila lang ang mapundo nga nigawas. Pero mudako unta na siya og ang atong revenue mudako which is kani siya automatic manggod kung ma-approve nato ning increase nato sa revise atong revenue code, automatic ang atong nga mahatag nga mga services sa katong gi-mention nako kaganina is automatic dako ilang mapundo. And then syempre maguna-una manguta og mudako agoy dako na pud kaayo ang masulod sa bulsa. Mind you, sa upat ka mandatory nga akong giingon kaganina ang GAD, ang disaster response, ang PWD og ang senior citizen di na siya mahilabtan. So kung kinsa tong automatic na kasi mandatory na siya. So ginapasabot diretso jud na siya sa dapat nga padulngan sa pundo. So anyway, for tax and businesses, automatic na tanong sa section 143. So mo ni atong gipakita karon nga bag-ong rate. Sa karaan pa, ang tama day no kata rate and exceeding 37. So this is the old rate. Ako nang ihatag sa imong microphone. So ako nang ihatag kay Ma'am Maria Luz Flores
Assistant Municipal Accountant. Siya ang mag-discuss municipal accountant, municipal treasurer, siya ang mag-discuss sa tuwa karon sa changes sa rates sa old and sa revised nga revenue code. Daghang salamat, Ma'am Chan. Maayong buntag sa tanan. So, the concern of the Municipal Treasurer's Office regarding lamang yun sa sa presyo sa pagkolekta kay kaning revenue code mao gyud ni ang among libro sa among opisina diri migabase kung pila ang rates. So, ako na lang i-diretso paghatag sa inyo karon ang ipakita ang pag-increase kung pila ang pagsaka sa ato ang presyo o sa atong tax per sa line sa atong negosyo. Ako lang ikuan sa inyo ha nga ang ato ang negosyo nagkalain-lain man. So atong revenue code is scheduled, naka-schedule ang atong taxes base pod sa ato ang negosyo nga gi-engage. Retailers bata, manufacturer, wholesaler, ug uban pa nga klase nga negosyo no. So under sa kaninga karaan nga schedule under sa manufacturers, assemblers, repackers, processors, o kanang mga maklaro ba ninyo? Maklaro ba? Kanang mga negosyoha, mao kani ang karaan nga tax schedule. Ano ko, sir? So nag-increase ta, ang among recommendation under sa municipal treasurer is 10% kay mao ra may gihatag nga maximum nga provisions sa ato sa local government code, 10% from the local government code of 1991, no? So gibase na to paliw ko, sir, sa next page. Yes. So mao ni siya from naka-schedule to no, less than 10,000 pesos nga gross sales, buot pasabot gross sales, wala pa diha na minus ang atong expenses, atong mga remittance sa uban-uban natong gipang BIR, SSS ug tanan pang mga galastuanan. So buot pasabot tibuok na siya nga halin sa tibuok tuig, no? So nag less than 10,000. Kung under ka sa manufacturers, producers, assemblers, repackers, processors o mga ingana nga klase nga mga negosyo, nagikan sa less than 10,000 pesos nga gross sales to the maximum of 6,500 or more. So nagsugod ta from 1991 nga ang atong increase base sa 1991 nga local government code 10%. Nag-increase ta sa current rate karon mao ni atong gi-propose nga 10% nga 1650 lamang no gikan sa local government code. 1650 ang pinakadako is 2,437.50, maximum na siya nga 6,500,000 nga gross sales sa tibok tuig na siya. So 10% ang current rate karon, may hatag tag example sa less than 10,000. So 1650 lamang nga increase. So mo total siya sa current rate. Ang current rate nato karon mo ang 190.58. So ato nang i-add ang 10% from the rate sa local government code 207.08. Wait ko na. So kung dili na nako siguro usa-usahon kung aduna mo'y pangutana, ato na lang diretsoon pagtubag, no? Sige. Before ta move on sa lain na pod nga schedule. Aduna ba yung mga pangutana? Nagkuha pa, ma'am. Nagkuha pa. Dili ma'am. Dili ko pangutana para lang pud sila makasabot sa imong presentation. So ang imong ginaingon diri nga sa bracketing is 165 pesos sa 1991. So diha ta nagsugod og 1991. So every pila ka years after dapat every after 5 years na atay increase maximum of 10%. Okay. So kung i-165 pesos nato siya compared kaning karon, 'di ba? So 165 pesos minus 190.58 pila na siya. And then pila na siya ka percent sa 1991?
165 plus 16. Oo. 16.50 minus plus 165. Pila? $190.58. So mo na itong gigamit karon. So from 1991 to 2011 mo na ni siya. Then 2011 until this year mo gyapon ni siya. So ginapasabot kung nag-follow ta sa recommendation sa atong BLGF kapila na unta ta nag-increase kasi every 5 years man. Kaduha na unta. But we forgo that kasi nga especially to nabot pa gid ang pandemic and all. So mo nang karon pa ta nag-increase. So duha na to siya. Unta kung atong gituman 20% laki 10-10. But so far mo ni ato ang pila ka percent ang diri may ma'am 207 minus 190.58 para masabtan nila. Sige. Anyway, so di gyud siya pud maklaro maski na ako diri gani ko mismo dili manglisod ko og klaro. Ang atong mahatag sa ilahing ani or katong revenue code nga revise og kuan mas better siguro nga ani inyong madawat no kaysa sa kana di ba kay murag taas siya then dili man gyapon ninyo makita diri naman tag after sa computation di ba so kinsa ba ang secretariat diri kanina lang ihatag sa ilaha sa katong mga rates nga nag-change dili nang iya nakabaga kanang 117 kasi dili naman sila ga after anang mga wordings and all diri raman so kanina lang ma'am ang ihatag sa ilaha kasi dili gid na nila ma-appreciate pod kay dili klaro. Good morning, everyone. I'm Daphne Santuyo. I just would like to raise my concern. No? Probably ang ato ang mga business people, they're not interested with the words, but I am interested, and probably my organization would be interested. So I would like to request for a copy for the previous and the proposed revenue code. And also, I just would like to clarify katong gipangutana kay Ma'am Maria Luz, no, nga supposedly there should have been 2 times nga nag-increase, but it's just a recommendation from the BLGF, di ba? So that means the LGU may or may not adopt the recommendation. Therefore, for two 5 years, wala ta nag-increase. So that was the decision of the LGU. Meaning, kung dili ta nag-increase, it's not a violation. It's not a must. Diba? So it's still the discretion of the LGU and of course probably with the approval of the majority of our business sector. Ako lang klaro kay mura manggug ang implication adto nga kinahanglan every after 5 years do na increase. So let us clarify, it's not a requirement. You may or you may not increase with every 5 years. I can. Excuse me, mangayo lang mig kopya if pwede. Dili ra kailangan i-present to kay madugay man ta ana sa mga kuan kay words kanang figures ra gyud lang kailangan. Tama ko Ma'am Daph, 'di ba? Aside sa kung kani this is 117 pages. Sobra kataas. So mas ma-appreciate ninyo, 'di ba, katong presentation ni Ma'am Luz nga naalang tong current rate and the proposed rate. Kato lang, 'di ba, dan kung naamoy pangutan nga mga words
napod. So next public hearing dito na niyo isulat kung unsa to siyang meaning ato. Mas dali siya kay at least mas gamay ra po di pod gasto ang pag-reproduce. Kato na imong presentation. Okay. Ang pangutana ganina nga na-concern po sa BLGF is mandatory ba every 5 years? Okay. Authority of the LGUs to adjust tax rates. So this is the legal basis. So this is the legal basis kung pilay rate kanusa ang adjustment o unsay mga ceiling, no? According sa section 191 of the Local Government Code, Section 191 of the Local Government Code, authority of the local government units to adjust tax rates. Remember, sa LGU, natay taxes, business tax, of natay local fees and charges. So, kaning gihisgutan na ni siya is about business tax. Remember? Kaning Section 191 is about business tax. Forget mo na the local fees and charges. So accordingly, local government units shall have the authority to adjust the tax rates, the business tax rates, as prescribed in not oftener than once every 5 years. When we say not oftener than every 5 years, so kung ibutang na to, no, ang local government code is 1991 na himo. So pag himo sa local government code 1991, pwede ka maka-adjust sa imong tax rate pagka kanus 92, 93, 94, 95, 96. Pagka 97 na ka maka-adjust. Another 5 years na pod, pwede na ka maka-adjust. So meaning maka-adjust ka sa imong business tax every 5 years. Pero kanang 5 years, dili na siya mandatory nga every 5 years ka mo adjust, not oftener lang. Meaning, you can adjust every 6 years, every 7 years, every 8 years, or every 10, 20, or 30 years. Basta kay dili ka mo adjust within 1, 2, 3, 4, 5 years. So pero, kung ingon diri, kung mag-increase po ka og every 5 years, dapat ang rate is 10% of the rates fixed under this code. Let's talk about 10%. The 10% meaning, kung sa 1991, i-adjust ka pagka 1997, 10% na gyud imong i-adjust. Karon, ang hitabo sa LGU Ipil, ang ilaha is last 2011. So kay 2011 man sila, karon sila mo adjust 2023, pila ka years? 2023 minus 2011. 11 years. So ibuta to 11 years. Pila ka 5 years? Duha. Pila ka 10%? Duha. Ang pangutana, pila man ilang ikuan, i-apply nga rin, 10% or 20%? 10 lang. Because in every adjustment, regardless of number of ikapila pa na ka 5 years niya, in every adjustment, dapat 10% ra gyud. Ang every adjustment, every 5 years or kanus ka nag-adjust. Okay, walay problema. Ang next question is, asa nimo ibase ang 10%? Ibase nimo ang 10% is katong gi-fix under this code. Sa atong example katong gi-discuss ni Mayor, ang gihatag sa LGC sa katong first line is 165. Pilay 10% sa 165? 1650. Sa katong level, in every increase nimo, 1650 ra gyud ang ceiling pwede nimo i-increase. Ang pangutana, sir, kuan ba ng 1650 in every 5 years o pila ka years mo mag-increase, constant ba na? No. Ang 1650 nga 10% of the rates fixed sa local government code is a ceiling. You can adjust 1650, you can adjust 15, you can adjust 10. Basta di ka mula pa sa 10% nga 1650 sa katong line. Okay. Again, kaning rates, kaning provision of the law, ang Section 191 is about business tax. Next slides.
So, ako padayon kay nasugda naman, basta nasugda na ipadayon na gyud na kay kung dili humnon lahi na. Okay. Extend. So, kung mag-adjust daw ta, may refer to upward. So, kung mag-update ang LGU, pwede nila pa taas-an upward. Pwede po nila pa move on downward. Of the rates fixed under the code and the extent of the authority of LGU may adjust is limited not exceeding 10%, which should not be made oftener than every 5 years. Meaning, ang adjustment, pwede patasan, pwede ba move on, pwede status quo, basta kay dili mo na pa sa 10%. As I always repeat, kani nga section is sa business tax. Next slide. So ang business tax, 5 years, maximum of 10%. Ang next slide na to, adjustment, katong giingon ganina refers to taxes. But not to regulatory service charges and imposition. Sama kung giingon na to niya ganina, nga ang collection sa LGU na ay business tax na local fees and charges. Kaning sa local fees and charges, dili applicable ang 10%. Dili applicable ang 5 years. So sa mga example sa local fees and charges, kanang mayor's permit, kanang clearance, kanang service fee, secretarial fee. Kanus so LGUs may increase the existing rates of fees and service charges. Take note, through an mandatory ordinance any time. The LGU may deem it proper provided the necessary public hearing is conducted. Meaning, kung ang business tax is 5 years, 10%, ang local fees and charges pareha sa mayor's permit, pareha sa service charges, pareha sa mga parking fee, pareha sa mga clearance, pwede mo update ang LGU anytime. Nganong anytime man ang LGU mo update sa mga regulatory. For example, sa clearance, sa certification. Mo update sila tungod kay ang mga cost ang sweldo sa mga empleyado ga change anytime. Ang electricity ga change anytime. Ang bond paper, ang ink nag-change anytime, ang gasoline nagmahal na gyud tanan-tanan. So since na the prices are volatile nga kana bitong ga-change anytime, so kung nakita sa LGU na ang ilahang certification is kuha na yun, ubos na yun tayo, anytime pwede sila maka-change, provided ang ilang exchange is reasonable cost. What do you mean by reasonable cost? Nasa computation na ang katong ilang gi-charge sa inyo is up to the cost of the service alone. So yun is up to the cost of the service, kung pila ilang nagasto nila sa service, mo na po itong ilang i-charge. Kuhan man mo bitaw nang ang kaning sa LGU dili ni siya income generating ngano man ang LGU lang ngolekta og local fees and charges in order to recover the cost sa ilahang services, in order to recover the cost sa mayor's permit, in order to recover the cost sa clearances, in order to recover the cost sa ilang mga services. So mao na nga dili po sila pataas og ayo, but up to the cost of regulation, the cost of services, or the cost of the facilities, or the market, or parking area nga ilang gipagamit sa LGU. So, all in all, to sum up, duha ra gyud ang basihan nato. Pag moingon ganito og business tax, we will always use the 5 years maximum of 10%. Pag moingon ganito og local fees and charges, the LGU can amend anytime as long as the rates they are imposing is reasonable. What is reasonable to you may not be reasonable to me. Kinahanglan ilang i-justify nga mo na ilang rates. Nga kuan kay nagmahal naman ang kuryente. Kapila magmahal sa usa ka tuig ang mga gasoline tanan-tanan, ang sweldo sa mga empleyado, ang supplies in producing the service is nagmahal na anytime, so they can amend anytime. So again, bahala silang praka kay mamagudi ang sayop sa uban. Business taxes
once na update na nyo ang business taxes, see you in 5 years. Pero ang local fees and charges, see you anytime. Munang gi-highly recommend na ako, when you have the updating of local fees revenue code, ilahi ninyo ang code sa taxes, kaya once you can update it, see you in 5 years. Pero sa local fees and charges, ilahi code ninyo kay anytime man siya. Kaya kung inyong usahon, ang update mo sa local fees and charges, maingin ang business tax. Muna always ang uban ng utana, 5 years, 5 years. Napagos ang 5 years, kay giusa man ang revenue code. Bilang ninyo, taxes o local fees and charges, ang business tax, mag-update sa iyo in 5 years, ang revenue code o ang local fees and charges, anytime, pag nakita nyo nga mahal na yun kayo, you do not wait for 5 years. Kaya ang 20, ang gasolina, every 5 years lang ga-increase monthly. So, inyo nang bulagon kay para dili maguba ang iyong revenue code kay you have to systematic ninyo nga iusa ang atong anytime, iusa pod ang atong every 5 years. So, kato na tubag ra ang pangutana. Okay, thank you. Nila. So, sa pag-explain ni Sir kaganina, mo na sigurong kita po talaga nga, kay nga no, ang sa LGU ipil, gidungan niya ang duha. So, cons, I suggest, at pwede na ta magdungog, kaundango na yun ta. I suggest, cons, nga ibungkag na lang nato para mas masabtan, mas dali. Lahit ang business taxes, lahit ang other charges. So, kaduha ta mag-public hearing. Sakto to ingon ni Sir, para di kami nga na, Sir, kakani mo ang kas, Oo, sir. Para dili sila malibong, para mas makasagot ko growing. Cons na, kay istorya mo, gila ka magdungog cons. Ay, ani di ayo sa attendance kung naamoy email na ay kung pwede i-provide ninyo kasi para po kanitanan mahatag sa mga nag-email then ang katong mga yung copy kato na lang katong ganina nga gi-present the figures para dili kay kadaghan. So palihog ko sa attendance na mabutangan og email ninyo para karon mahatag ni Ma'am Maria Luz dayon sa inyo ha. Para makaandam ta. So mag-set na ta dayon karon o ko next public hearing para kaning naka-attend karon maka-attend dayon siya. So pwede Thursday, same time, same venue. Well, naman tayo plano nga mag-set og another public hearing. So, kung sa may kasuggest ninyo, kayo sa man ta mag-public hearing, putong public hearing, kayo sa man ta. Kaya mag-public hearing ta sa sunod, diri lang gyapon. The same time, the same venue, dayon, Pwede ba mag-schedule ta by June 22? So 2 weeks from now. June 22. Unsa man adlaw na? Unsa bang Thursday man. Tuesday. Thursday gapon. Okay. June 22. June 22. Okay naman. Okay. June 22. Yan naman ta na. Mr. Attorney, Mr. Chair, I think sa next public hearing, siguro specific, kung dito ba ta sa local fees, no? At the same time, kung lain na ba ang atuang gitawag nato nga business tax. So, ano ba, kay para at least makahibalo ang parehas na mo sa ICMA, makahibalo may unsay among
next move na mo karon is mag-meeting me right after we receive the copy of that revised revenue code, no? Dayon dapat duha siya the comparative of 2011 and the new revised revenue code. Okay? So kana lang akong hangyo para by June 22 sa mga specific niya na the local fees or ang atuang business tax. So kana man siguro ang atong usayon para at least maklaro na to unsay atong isbutan sa next public hearing. Thank you, Mr. Chair. So, klaro, palihog kog note ang nagkasay secretariat karon. So on on June 22, that's Thursday, same venue, time 9 lang siguro, lang alas 8. Alas 8? Na. June 22, exactly 9 a.m., Bongo Covered Court, ang atong diskussan is the business tax. Okay. The next Thursday, ang atong diskussan is the local fees and charges. So, June 22 after Thursday, yung sunod. June 29. So, klaro. Then, ato ipapost sa Ipil Safe, Ipil Strong kaya para mas daghan makaabot. Then, ang katong mga free transportation nato, ipost po nato asa ang bus maghulat. Para klaro sa ato ang mga magulat diri. So, June 22, business taxes. June 29, local fees and charges. 9 o'clock, Bongo Covered Court. But before that, providean sila sa old and new nga revenue code. Ha? Ang katulaging rates, ang among hangyo compare rates, then katong email the complete set of the revised and the old. Tama? I would like to volunteer Zamboanga Sibugay Media Club for this information dissemination. For purposes of announcement, kung pwede ma-forwardan ko sa official information, kay ihangyo po na ko sa mga kauban radio station niya i-announce po regularly. Thank you. So ang invitation ana Ma'am Daf is gikan kang kang Ramos ha. Okay. So pwede ra daw messenger i-send. So that's a committee for public hearing. So noted. Sorry kaayo sa time na wala gid naton hatagan og value ang inyong presensya diri kasi karon na ibala na to wala ra magyapon tay na resolve but we promise on June 22 and June 29 mas clear ang presentation and mas ang atong discussion. Apalyo ko sa mga email ads ninyo para katong ingana ka baga mastudyuhan na ninyo daan. Ikaw messenger lang ka. Pwede, palihog ko magbutang sa inyong attendance lang unya pag isulat lang ninyo ha. And then sa ato ang municipal treasurer's office, mo-provide sila atong comparison sa mga figures. Nangunguto na hangyo lang sila, dili lang tayo nga ni kabaga kay it will take time. So kato lang iyang presentation sa old and new. So mo ato lang sa imo lang diretso Ma'am Luz. So kay Ma'am Luz lang mo diretso. Dungat. Cons Ramos. Pwede Luz, ipakita na to imong mga ana-ana para maka-expect sila nga mo, dili maklaro. Ang una, para mas tulihan ang una, nagreklamo ang atong treasurer kay biniyag ang revenue ko tungaon. Inko dili tungaon, nagdiskusyon. Pagpasa na mo sa SB, isa ra gyapon to siya. But mas maayo, if ever, baka buhatan og way pagkahuman ani, ato na lang yung
ibungkag kay tinuod po tong ingon ni sir nga halos gani usahay ang paspas sa sa gasolina pagkahuman wala pa. Nahulat din na tanan-tanan gyud ang atuwa karon, both the tax, the business tax and the local, wala gyud changes sa pila ka tuig. So tama to imuha sir gyud nga kinahanglan jud siyang bungkagon. So sige, maminaw pa ta sa inyong mga recommendations para mas makaandam sa June 22. You can expect from us na we have one position paper. Okay. Kami tanan mga negosyante. Okay. So we will make a one position paper that we agreed, then we will present it to you during the next hearing. Thank you. Okay. Sige ma'am and sir, mas maayo ang inyong mga concerns daan masulat namo and Maing udto sa tanan no. Mamaing udto. Ako dahil si Atin Del Delioso, presidente sa vegetable. Napo ko'y gamay nga akong ipaabot ninyo, no? Labaw sa tanan, no? Kay mag-hisgot ng yung pag-business stock. Ang among pangutana, dili na murag na ko ani sa ato ang topic karon. Kanang talipapa, pero nakabother na namo isip mga negosyante. No? Kanang talipapa nga nahimong nanurok karon diha sa daplin sa ato ang kadalanan. Unsa ba na sila ma'am? Doon na sila lisensya or na ba na sila? Nagbayad ba na sila tax? Mao na nga dako kayo siya o sakit pod sa ano ang mga negosyante kay tanan naa na sila dili man gyud na sila taga April ang uban na taga CI. Diri sa Tiayon daghan na kaayo ang namaligya. Usa na siya nga gisakitan sagli kay naigulayan tanan-tanang produkto na adya. Dayon mo agi ang ato ang mga customer, ato ang mga igsuon. Muigo na lang mo parking. Igo na lang mo parking sa ilang sakyanan. Paano ang mga negosyante nga naa sa merkado nga lisod man kaayo gani mo parking kay tungod wala tay area. Usa pa ma'am, mo abri atong gaisano. Maipiktuhan sad mi nga mga negosyanteng gagmay. Tinuod jud na ma'am. Mao na nga nagpasalamat jud mi ni ani nga kokwan pag public hearing kay paabot na mo ang among naa sa amuang kasing-kasing sa amuang panudlanan sa amuang. Mao na nga paano mi dili mi ingon nga dili mi mobayad sa tax. Kaya ang atong damgo nga mahimong mukuan jud ang ipil o tinuod na mo syudad. Kana ang ato is ipilinyos, no? Kana atong mga damgo. Dili mi mga politika, mga negosyante ming mga gagmay. Kana gihapon atong damgo. Mao na nga dapat sad nato nga tan-awon, no? Gimahal mo namo ma'am. Isip nga gihatagag tas diha sa inyong nahimutangan karon. Dapat naapod tay concern sa mga negosyante. Kana lang amo ang gipaabot diha ninyo. No, daghan kayong salamat. Isip inyohang igsuon diha sa lumba sa ako ang pagkuan jud nga mahimutang mo city gyud kay kana atong pangandoy. Ipilinyos ta ma'am. Maunay pangandoy sa taga Ipilinyos nga mahimong masentro ta sa business ta ang atong ipil. Maura gyud nga unta magkasinabtanay ang NGO ug ang business sector. Salamat ma'am. nagstorya ka ma'am nanimbawat akong balik. Antod karon na feel nako ang imuhang gistorya no. So sa session but nagtana ako live. So kabalo ko na raise na ni Sir Restituto Alejandro kagahapon, especially ihang gimark ang tiayon. So kinahanglan jud namong i-review sa SB no kasi during COVID time nakabuhat kasi ordinansa for barangay nga mo required sila nga magkinahanglan magbutang mi og aside sa mobile na adjoy flea market gi-require mi so kinahanglan to namong i-revise isa to siya kay baka mo pud to ilang gitindugan nga nganong pwede dayon giklaro po to ni Sir didto nga highway man gud
So ano gid ba? Kaysa sa madulong kog merkado, highway man mas dool, mahapit na lang ko. Panadan ako diri miskin ako mismo. Oh. Kaysa sa nito, mahapit na lang ko kaysa maadto pa kog merkado traffic, wala pa ko'y parkingan. Sakto gid to kaayo ang imuhang giingon, ma'am. So isa to siya sa amo ang mga kinahanglan nga lihokon, so dapat nato itubag, no, duha. Support lang ma'am ha. Kay kami sa ano man ko, ako ang president sa Fish Vendor Association. I'm LC Barona. Amo alang concern man gud ma'am, gawa sa talipapa naapagyud tay kanang mga tripper suroy-suroy. Okay. Sa una raman na siya, pero sa una ang tripper dito ra gyud sa bukid. Bukid nga dito mga titay, mga unsahan. Karon maabot. Pero karon ma'am, wadto mo naara sa Ipilhay, naara din ha sa Balabag Bato. Nagproblema pa mi sa talipapa, nagdugang pa ang mga tripper. Ang pangutana nako sir, sa inyo ha, kami legitimate vendors, Sila ba? legitimate business, mga businessmen, taxpayer. Hatag mig lisensya gyud. Kay kabalo minaami pwesto diha, amuan ang obligasyon. Wala mi reklamo kung mo increase kay kasabot mi ana. Ang among pangutana, kanang mga tripper, mga talipapa, unsa na sila? Dili ninyo na matawag negosyante? Unsa day na sila? Ngano man na kami, kami nga negosyante. Gahatag mi sa amo ang lisensya sa business permit namo. How about ang talipapa? Unsa day ang ilang income ug among income dili pareha? Gamay silag income kontra sa mua. Giunsa ninyo pagkahibalo? Kung kabalo mo unsay naitabo ron sa merkado, makahilak siguro mo kung kamo ang namaligya diya, kamo ang naa sa mo ang katungod. Kay kami mismo, buntag sayo, mura na nagsimenteryo ang merkado, wala na nay halos mo palit. Hapon na lang among saligan. Unsa pa man amo pagbayad sa among lisensya o ginana among kahimtang? Mao na among ginapasabot, ginabalik-balik. Kung ginapulan mo sa among nawong, balik-balik diya sa SB, kay hantud karon wala pa gyud na natubag ang among ginapangutana. Ang talipapa, gikan pa sa una, pila na mi ka years gabalik-balik. Nisulti naman gani ko ana sa among president, gikapoy na ko balik-balik. Thank you. Talipapa, okay. Kanang sa mga business tax owner, actually sa mga negosyante, natay gitawag og pwede ra gapong ma-divide na siya into 3, no? Kanang mga kamo, ang tawag sa inyo ha, mga regular taxpayer. So once regular taxpayer, babayad ta sa katong gi-present kanina nga table sa business. Nga diin pagpaninda. Ang ikatulo is gitawag siya og peddler. Unsa man ang peddler? Mao na mga magsuroy-suroy diha, maligya pero talagsa lang. Kaya ang pangutana, unsay kalahian sa peddler o sa regular? Ang peddler o ang regular, gatinda na sila diha kada adlaw. Okay? So magbayad sila gisid siya nga regular. Ang peddler, ang bayaran sa peddler sa usa ka tuig is 50 pesos. Dagyod. 50 pesos. Pero muanha siya sa inyong lugar once in a blue moon. Kung saan ang once in a blue moon? Kanos ama na blue moon sa usa ka tuig? Usahay na, usahay wala. So when we say peddler, tingali sa usa ka tuig, muanha siya kausa kaduha katulo. Munang 50 ra yang bayaran sa usa ka tuig kay kas-a kaduha katulo naman siya. Pero kung ang peddler, no, ang peddler or ang mobile trader muana sa inyong lugar every Sabado. Oh. Or kaduha sa usa ka katulo sa usa ka semana. Nana siya gitawag og regularity. Di ba? Regular naman siya kada Sabado. Regular naman siya nga sa usa ka semana kaduha or katulo siya. Dili na siya tawag ang peddler. Ang tawag niya, regular taxpayer, parehas na ninyo. So, bisan pagkas kaduha siya sa usa ka semana, muana sa lugar, mubayad gyapon siya as a regular taxpayer. So,
Kanang mga gasuroy-suroy diha, paglantaw nyo, sige nag-anha diha, pabayro na ninyo siya as regular taxpayer kay dili naman na sila mga peddler nga once in a blue moon. So, pag permanente na, regular taxpayer na, kay regular taxpayer na, mobayad nagparehas ninyo katong gi-present ganina nga table, subject to asa ato nga level. So, katora. Thank you, sir. Pero ang ilang pasabot ato manggod is kung gabayad ba sa LGU ipil, di ba? Murag mao to siya, no? Kasi it unfair sa inyo nga naa sa merkado dayon ang katong maskin sa mo sa lower tabay sige na jud ko makadungog anang magbaligya og isda. So instead na syempre ako kung customer ko, instead na mo to kog merkado mamliti pa kung perting mahalas pamliti, mapalit na lang ko sa katong nagsagit-sagit dito, di ba? So murag kana man siya nga concern. So kinahanglan either regulation as sa amo sa legislation, regulation of that or pwede gyud bang iban depende sa amo ha. Amo ra pod nang i-discuss. But kanang inyo ang mga ginastorya, una sigog pangitag kisay nag-take down sa notes para ma-discuss pod namo individually sa amo ang kung asa mi na-assign sa committee. But clear to ma'am nga flea market and kato isa. Oo. Kasi di ba kung peddling 50 pesos lang, doon ka mo pila inyo ang ginabayad. Sige, sir. Ma'am Chan, ang kwan manggod sa peddler sa nakita karon po sa mga negosyante din ha, every day, Aya. not once lang, Oo. every week, Katong in a ingon week, ni- no? Oo. So siguro wala po masabi siguro sa tong representative from the region nga it is every day ang ilang pagpamalit. Then kulang pa to tingali, sir. Regular na Ang katong dili taga-ipil nga diri mangumpra sa mua nga dadon dito baligya sa gawas. So kana po ang problema nga dugang no gawas sa talipapa sa peddlers nga imong giingon o katong mahimong sa regular kan- taxpayer. O katong Murag- sir kato unsa? So siguro ang kuan ako is iba-identify man na siya siguro by next public hearing mo bitaw nga ningon ko ganina nga we specific na to unsay atong isgutan by 22 correct na to nga unsay isgutan po na to by 29 katurag yung local tax kay dito man ta magbangi kay tungod sa kadako no. That's why mo na problema karon namo dako gyud ang amo ang local tax. Morag regulatory fee at the same time ang kuan maka okay ra pero ang uban magod tungod sa daghang mga illegal vendors nato nga wala gid sila lisensya. Although it is not for the kuan sa implementation na siya no. Siguro ang kulang namo dinhi. So I think kana lang siguro ang ako na lang maisgutan gyud thoroughly ang atuang para sa atuang pag-increase para at least ang plight pud sa mo ang kauban madungog pod gihapon. Kay I raised up that yesterday panahon sa regular station dito sa SB kagahapon. So that's why in behalf sa among president bisan gani karon wala tungod sa iyang health problem. So nag-represent ko sa akong mga kauban. And that's why okay ko sa Zamboanga Sibugay nga chamber nga iusahaw na lang namo ang among position paper kay ako mo patawag na meeting sa mga grupo po sa market association sa merkado para at least masigutan po namo whatever gusto namo nga i-present i-recommend nga dili pod makahasol pod sa uban no nga sa among mga negosyante. Salamat. So baliko na ako. First is the flea market. Ikaduha peddling slash nga nahimo na siya dapat regular taxpayer. Then ikatulo is because of the illegal to ilang pagbuhat. Ga question ta karon kung nag-collect bang LGU ana no? Isa na siya nga concern. And then katutulo. And the emphasize and gi-emphasize po dito ni ma'am nga willing ta sa increase pero unfair pod ang katong mga nag-ilog sa inyo ha sa inyong pwedeng sales is kung ginahatagan mo pa siya og saktong tax mo gabayad pod ba sila og saktong business tax. Sige sir. Buntag ning proliferate or mingdaghan manggod ang namaligya di as kilid tungod adtong pandemic nato sa COVID. Pero karon pasalamat ta kay wa na may COVID, na wa may COVID. So concern to pod sa amo ang opisina. Og amo sab nang nakita pero tungod atong COVID wala sa kami magtagad. Pero karon rest assured dili lang kay ang dili lang kay ang isda, ang vegetable, bulag, karne, nanas mga kilid-kilid. So rest assured nga next meeting na to ato ang hearing na namin maplastar sa ato ang
SB member chair sa Committee on Agriculture si Sir Serafin Ramos og I hope nga mapadala pod mo sa amo og misagamay na lang request kung sa dapat i-appeal nato labi na tong concern diha sulod sa merkado nga naapektahan sa pagdaghan aning mga tindahan-tindahan sa palibot nga walay mga lisensya. Kana lang siguro. So, manghinaot ko nga makapadala mo og note sa amo nga unsa pa atong himuon para ani nila. Karon po mabalanse po ang ato ang pagtagal sa tanang klase nga mga negosyante, mga lupi sa IPL. Salamat. Ay, good morning sa tanan. Ako di ay si Aima Ocos. Ay, tagi ako sa AJ Diagnostic Laboratory og sorry kaayo nga mo represent ko sa amo ang pasalubong center nga dako daw og loan pero wala may nakatupong sa angay nga ibayad. Kana siguro mura og dili sad kaayo ko maka hisgot bahin sa ilaha pero kung makita po siguro ang record sa ako murag wala jud po ko'y kuwang. So ang ako lang gipangayo unta if ever nga medyo daghan kaayo mo og tinglunon sa ilaha di po dun ta maapektahan kami especially sa mga mulo namo din labi na kung magulan ga swimming pool jud kaayo mo diha ma'am. So since gabayad man sad mi og tax unta pod matagad pod mi ang amo ang mga nay mga leaking. Tapos ang pinaka kuan concern jud nako diha ma'am is ang public CR. Mag-city ta, dako ta og tax nga makolek. Pero ang mga tao bitaw ma'am, luoy kaayo inig mag-CR, mabagut-butan pa jud sila sa katong naay gabantay dito sa CR. Kay kuno inana. Then napa jud time ang mga badyaw which is naraman jud na sila din hagapuyo usahay. Di pa jud sila pasudlon sa public CR. Kay kuno hugawan sila. So, unsa na lang man mahitabo sa atong ipil, progressive, masiti ta, pero baho ta. Di ba? Tapos, sa karon pod ma'am, nabantayan nako magpatawag mog meeting dinhi. Pero ang mga tao, siyempre, gasigig inom, pareho na ako karon lain akong paminaw. Gusto ko mo CR, nakalak. Ni walay tubig. So, unsa man nato na pag-ingon nga, ang ipil is progressive. Pero kana nga pinaka main jud unta nato nga panginahanglan is dili man lang maakatar. So katura ma'am, thank you. Katawa lang ko no but anyway, I appreciate all those recommendation pero kung ubot sa bayan dili gid ako ang proper person mo tubag but I would like ako lang yung ipasulat kasi sige sulti niyo kung CR. Kasi naabot na po to sa discussion yes wala tay public CR. Daw gid pud na siya giduol na pud na sa amo ani Sir Sumatra kay kana lagi maski nang ato ang row A B C walay CR ga problema ta nga dapat ma-identify ta jud og CR. Yes ma'am, sakto pud to imuhang ginaingon nga yes gabayad man mo nganong kinahanglan mo sakripisyo sa kakulangon sa services nga gihatag sa ana nga sige ma'am pasalubong center. Si Wawi nagsulat siya? Sige. Nalang ko ikasuggest ba na magbabalaod dire no. So duham gud ka klase para mo-raise tag revenue sa ka munisipyo. It's either mopasaka tag tax rate or mopasaka ta sa tax base. No? So ani man god, na mga ubang mga negosyante nga ang ilang tax base taas na kayo. So siyempre katong tax base nila nga taas na kayo, di na sila gusto nga mo taas ang tax rate, no? So nakita nako isa sa problema sa IPIL, no, is enforcement. No, enforcement. Kaya nga naman daghan kayong kabalo ko, ako goy presidente sa Chamber of Commerce. Daghan kayong dagko kayo nga taxpayer unta. Pero matingala kung anong mas dako pa kung gibayad sa ilaha. So therefore, naay binuang within, no? Di ko kabalo kinsa i-point nato nga mga tao diha. So mo na itong usa ka tan-awon ang administrative side of the collection of taxes.
Kay basi ba na yung mga loopholes dito nga wala nato nakita, and maybe there may be few people nga na benefit ana nga wala pagbayad sa taxes. But those people nga dagko ang taxes nga ibayad, madungagan ilang burden sige kada na tax rate. So mo na as as leaders mo tanaw nato na kabasig na makita nato nga naay mga depekto diyang dagpita. Salamat. Tupapod ako siya no sa 2 points. That's why ako appeal siguro sa presentation by June 2022. Ang dakong disparity, maskin wala ta nag-increase og revenue or the business taxes for that matter or other charges nga kanang magyud duha wala ta nganong paglingkod ni Mayor Ami ni taas man kayo tag by 30 million. So isa to na siya sa mga initiatives. Then ikaduha pod, mas mayon na off the record gi-live man data diri. Ang tax base man good pod. Sir, siguro ikaw isa sa mga taxpayer nga ga-declare kag sakto. Kay kung tanawon na to ang business taxes, naa man gyapon control sa mga mo declare sa ilhang tax. At kana di ka kalimod ana kung imuhang transaction is with the government. Kasi kung government man kana kay OR. 'Di ba? So wala kay lusot ana, tanan jud na siya i-declare nimo kay kung dili nimo i-declare patay man kas BIR. Pero og dili pud ka tanang transactions nimo dili pud nimo gihatagan og OR, so ginapasabot ang kanang ginaingon nato nga tax base. Mahimo gyapon na siyang pwede natong ang tax base nga i-declare nimo pareha gyapon sa imuhang gi-base nga mora gyapon to siya ang mogawas nga imuhang bayaronon kahit nag-increase si LGU IPIL. So noted to siya, sir, the implementation concern of LGU IPIL. Isa pud na siya sa mga concerns nato kasi especially sa row A, B, and C, dako gyud diha atong collectibles. To think pila ra ba atong rental ana? Butang nato 2,000 plus? 1,100. Pila? 11. Preferential kato sa tubangan 1,100, ang sa likod 800. Or actual nga nag-occupy diya pila ilang gidabayad sa na-awardan sa LGU IPIL 1,100 ra gyud. 1,100 ang naka-name Monthly. but ang 1,000 Ang ilang ginaparental, katang parental na 10,000, na 15,000, na 20,000. Oo. So isa pod na siya ka concern sa LGU IPIL kana nga mga kasi nagpatawag pud tag public hearing ana di pa pud nila i-forgo. So dapat unta kung kinsa to gi-award sa IPIL kasi nga syempre kita no especially sa COVID karon di na to siya tangtangan og lisensya or tangtangan ana nga rights to enjoy the space, diba? But the problem is mo to i-insist gyud nila maskin dili na sila ang actual occupant diha. Isa pod na siya. Negosyo nila ang structure sa So anyway, sakto to, hindi mo, ako to siyang inote nga, oo, the implementation itself. Mo na among mga gipang check na karon nga mga factors para makatabang gyud to siya to augment the effect of COVID. Kasi for 2 years, ni down man gyud ang atong share sa ginatawag natong NTA because of the COVID. But Ma'am Chan, I think last 1997 pagpastar sa row A, B, C nga pwesto bilang the president of the market vendors last kana nga mga tuig. Dapat katong tuang klaro nga ginapirmahan kanunay nga katong contract of lease naman na siya dito na ka-incorporate. renewal So that's why every year. siguro kung masabtan to siya nga no subleasing, di ba? Yeah. But it is a perennial problem sa una pag yun siya up to the present nga sa ako gani bilang 37 years na akong puyo din ha nga gabayad og tax. Maura man sa gihapon na siyang problema ha gabalik-balik. So that's why I don't know, murag gitugutan na lang ba? Murag inana. Siguro mabutang siguro po din ha sa implementation rumang gihapon ng problema niya na through sa siguro sa executive. But siguro kung dili na sa tugutan pero murag I think di na siya mawala kay murag na sa kinabuhi na sa taga-ipil sa akong panglantaw lang no pamalandong nako. Pero sa inyo man sa consideration siguro for humanitarian reason nga simpre naka-undergo ta og
panahon sa Abu Sayyaf sa una 1995, sa panahon sa mga sunog ilabi na sa pasalubong kaniadto sa among pagkasunog pod last June 10, 2022, no, 1 year karong pitsadis, siguro doon na tayo consideration na mabutang pod siguro sa tuang pag-implementar sa mga balaod. Pero kana lang pod siguro ako So I hope and pray, no? Nga kami nga nasunugan pod bag-o ug kung unsay among ideklarar sa buwang business license nga gross income, siguro matugutan pod nga murag naa pod may gitawag nato nga consideration. So kana lang siguro. Daghang salamat. Thank you, sir. Ayong buntag sa tanan. Willie Britannia, ma'am. Fish vendor. Naobserbahan ko lang diri sa market, sa wet market, kulang gid ta og ginatawag nga parking space. Kung ano man nga ang mga mamalitay, wala gasulod diha kanano man tungod sa daghan nga mga talipapa sa highways. Karon diri sa aton public market, kung dili nato idiyahan nga mabutangan gid nato og sakto nga parking space, dili gid na sila magsulod kanang mga mamalitay. Ako lang sugyot, ma'am. Kanang drainage diya nga gi-construct nga until now nakatiwangwang na siya, wala na siya ma-materialize o wala matagag idea ba kung unsahon na siya nga dapat kung wala na gani na siya ginagamit, open na siya mama nga drainage gikan sa highway padulong diri sa sulod public market, dapat tambakan na siya nga magamit na siya bisag parking space man lang. Kaya ang parking space sa sulod, no, nakita gid nako kulang gid siya parking space. Kadaghan sa nagasulod nga mga tindahan, siyempre gabayad po taxes. Pero ang inatan-aw, wala natong inatan-aw, ang parking space dapat matagaan natog solusyon. Aron nga ang mga mamalitay, free ba? Kanang gawas nun nga makasulod ya, makapangumpra og isakto. Kana lang, ma'am. Salamat. Sige, thank you, sir. I believe, for the first time, no, kana magong mention ako, market, cemetery, ITTC, sa pato isa, Ma'am Lynn, nga atong ginakuhaan og economic enterprise, slaughterhouse. Oo. For the first time, nakita na ako, karon last year, nga nakahatag na gyud ang share atong market sa atong general fund. So ginapasabot, sa pila ka tuig nag-operate ang market, loss siya. So siguro kay naa naman gyud siya matawag na tong income and then gabuhat gyud actually ang LFC nato and ang ato ang NIDO nga kana ganing feasibility study how para mahatag gyud sa inyo ang mga services na kinahanglan. The parking and all, I believe hinahinay gyud na nilang malihok na kasi nga kana siya nga amount pwede na to nila mapagamit o ma-appropriate para sa mga kinahanglan. But yes, klaro, parking space problema. Ang isa nga recommendation is ang imbornal nga wala imbornal ba to dili oy drainage canal. Open drainage canal baka pwede ma-consider. Nagkuha lang ko sa inyong mga kwan ha, wala ko'y authority to answer and to hatag nga action sa inyong mga needs. Hello. Ang problema nato sa IPL, kay ang atong lungsod sa IPL, growing kayo. Tungod sa daghang kay mga tao na unya daghang mga negosyante. So, ang atong mga katawan, huwag yun magsunod. Tingali, huwag po sila kabasa kung sa'y nasa National Building Code. Kay kada business establishment mo, patayo kag kanang building, no? Kinahanglan doon lagi kay parking area kung gusto ka mag-engage og negosyo. Bisa pag residential gani, kinahanglan doon na kay kung residential at least 2 meters, pero kung commercial mga 8 meters. Mo pa layo ka sa kalsada, pero ang kasagaran din sa ato mag-construct og building dili gani pa-relocate ang ilang area. Dito construct og building unya mo overlap na dito sa kalsada. Wala problema. Naginutong nila ka ng ngilit sa ilang lote. Walay parking area. So, nahitabo, ay dagang mga business establishment
naga-construct og building o nawalay parking area, ang may tabo kay pretendagana na mga nagputap og mga commercial building sa ato ang may tabo, ang ilang area diha imbes na nagino sila wa na kay mo palit sa ilang tinda kay why parking area. Muna nga akong advice, akong sugyot sa mga gustong magnegosyo o gusto mo put up og building, commercial building diri sa lungsod sa Ipil, kinahanglan mo-observe ta o kanang kana sa building code ato ginang sundon. Kay dili sa ato pertin dagana diri along the highway, tanaw ma-delayed ang kanang road expansion nato tungod ang pertin dagana di mga katawan nato na nang gipuyo na nagnegosyo diri sa along the national highway. Unya ka na mga tawana na ato bang na ang kato hinoong real nga tagiya niya sa luyo hinoon wa sila makinegosyo kay naa po na sila nagnegosyo ang taon. Kay primero ganana mo hangyo sila nga mo na nga sir, pwede ba may makapuyo dere magahimo na kanang tindahan bitaw nga murag barong-barong lang nipa ana pero pila ka buwan ana to naghalublock na gisena inana papawao ni mo na mangayo pa kanang matawag na to disturbance composition. Una ay problema sa ato. So ang ikaduha katong gisuggest ganiya, katong problema ganiya bayan sa kasilya sa to CR. Akong hangyon ni Amadre sa Buyet Sumatra ngatong manager sa Mido. Siguro atong inventory ang tanang mga business establishments na nga run by the LGU Ipil. Parehan ang market 1 kanang nasala market 1, 2, 3, 4 og nabay CR na. Ako nakita ka na pasalubong na to. Tell story. Wala may CR. Ako nung sa may pagkusta kang building magkusta kang building kada floor na CR. Pero dito wala. O ang sanita mo, di kalibangan sa mga badyaw. Dito perte hugawa. Muna akong hangyon si Buyet maghimo sa inventory sa tanang mga lugar na to dire nga walay CR atong pabutang CR. Mag-recommend siya o pila may magasto pagpahimo og CR ana kay haron nga ang kanang atong lungsod sa Ipil hapsay dili kay nakalandrakas lang tan-aw na to dire sa highway along the highway o kana dia murag nindot tan-aw kay nalimpyo pero og adto nimo sa sulod wa gyud in town apike muna kitang tanan isip mulupyo sa Ipil unya naga lantaw sa kugmaan sa tong lungsod kinahanglan mo cooperate po ta dili na kay pasagdan ninyo kanina nga atong mga opisyales sa lungsod sa Ipil kung dili kitang mga mulupyo sa Ipil maningkamot po ta nga ang atong lungsod sa Ipil nga manindot dili na kay ang ato lang panimalay manindot kung dili ang atong palibot manindot. O ka na lang amo to si Buyet, dili man itong naglingkod na nawala man. Ha? Karon nagulata kay naamantay paniud to. Kunya after lunch, depende na kung doon na pa mo nuna nga ipangutanan ninyo ato lang entertainon. Kay kining atong public hearing gaghimo karong adlaw full day na siya. Entero adlaw na niya. So asa mo panglakaw? Unsa na ready na lang palito? Ready na. So hulat na ta after the palito na to mo padayon ta. Salamat. Adjourn na. Hello. Okay. Nagpasalamat jud mi sa ining oportunidad nga gihatag sa atong LGU. Labaw sa tang binta maghuna-huna nga ang LGU ug ang business kuan ba kanang naigap kun dili na ang pagtinabangay pinagi sa
Maayon ta makahimo og relasyon nga maayo diha sa ato ang LGU, no? Dili ingon nga kay tungod ingon ani naay gap ang LGU og ang mga business sector. Kami nagpasalamat mi kay tungod aduna mi mga opisyalis nga andang motabang sa mga gagmay mga negosyante sama ako, no? Mara among gina pasalamatan gyud nga aduna mo ipagpabala sa among mga kahintang diya sa merkado publiko. Ano gyud ka nga mo daghang kayong salamat sa oportunidad. Ngayon to. Okay, ako na lang pahimuslan. So I would like to request nga ang atuang meeting for sa ECMA, no? Dungan sa atuang sa atuang Sibugay chapter nga chamber mag-meeting ta by 16. Ang oras buntag hapon. Alas 2 sa hapon. Alas 2 sa hapon ang venue sa J3. Third floor, J3 nga building. Okay? So I would like to request all the ECMA officers and members no mag-usa ta dito sa J3 building alas 2 sa hapon. Alas 2 sa hapon sa June 16. Okay? So akong hangyo pod og pasalamat sa ngalan sa among association, ilabi na ang representante sa region sa BLGF. So salamat kay sir sa imong paghatag namo og pagpasabot kay daghan gyud ang mga tawo nga wa gyud kasabot nga lain-lain day ang klase sa taxes nga din gi-incorporate sa tuang revised revenue code ug nakodan sa tuang mga balaod. Og pasalamat ko sa Committee on Ways and Means nga din gitagaan pa mi og lugway nga mapadayon ang maong public hearing nga unta magkasabot ta in a win-win solution. Okay? Para at least naman na to, nagpasalamat po nga wala og gyud untay gap nga mamahimong partner mi sa kalambuan sa tong lungsod sa Ipil isip mga Ipilinyos. So daghang salamat og I move to adjourn the meeting, Mr. Chair. Sound. Hello po, ma'am. Kato pong gusto mag-request og copy bitaw sa ato ang revenue code. Mangayo mi sa inyo ang contact number. Kay para makontak mo na mo, ma'am, pag amo na ma-furnish na po ang copy. Diri, sir. Diri lang, sir. Kay pati ang contact number, sir. Isa yang dako TV. AA. Sound. Natay libreng tubig, tiri, left and right, no? Tubig na baso nga disposable. Libre na siya.